Kakayanin mo kayang magpalutang-lutang ng mahigit 1 taon sa gitna ng Pacific Ocean na mag-isa? Lulan lamang ng isang sira at maliit na bangka na walang dalang pagkain at tubig na maiinom habang umaali-aligid sa iyo ang mga gutom na pating na naghihintay lamang na ikaw ay malaglag sa tubig upang ikaw ay papakin. Dahil ganito mismo ang nangyari sa isang mangingisda noong 2012 na naitala pa sa Guinness Book of World Records bilang pinakamatagal na panahon na nagpalutang-lutang mag-isa sa karagatan ng isang tao at nag-survive upang maibahagi ang kanyang masaklap na karanasan. Ito ang kanyang nakakabilib na true story. Mr. Goodbye! Si Jose Salvador Alvarenga ay isang mandaragat na nakatira sa isang maliit na fishing village sa Mexico, ang Costa Azul. Kilala na si Jose sa lugar na ito bilang isang masayahin at matyagang mangingisda. Ngunit ang hindi alam ng iba niyang kapitbahay ay sa likod ng mga ngiti ng 37 anyos na lalaki, mayroon itong madilim na nakaraan na matagal na niyang iniwan. Nagmula si Jose sa magulong bansa ng El Salvador, ngunit dahil sa kanyang masalimuot na nakaraan, lumisan siya sa bansa upang iwan ang kanyang buhay na puno ng krimen at karahasan. Kahit pa man ibig sabihin nito ay iiwan niya ang kanyang mga magulang, nobya at nooy sanggol na anak niyang babae. Napilitan si Jose na lumabas ng El Salvador. Sa kanyang pagtakas, napadpad siya sa Mexico kung saan namumuhay siya ng tahimik, malayo sa nakasanayan niyang buhay. Lumipas ang ilang taon at natutunan ni Jose ang pangingisda na siya namang ginawa niyang pangunahing pinagkukuhanan ng pangtustos sa araw-araw. November 17, 2012, kagaya ng nakagisnan niyang gawin sa loob ng halos 1 dekada, naghahanda na si Jose Alvarenga upang sumabak na naman sa pangingisda sa karagatan ng Mexico. Nang araw na yon, inilabas na niya ang kanyang ipinagmamalaking fishing boat na gawa sa fiberglass at may habang 24 feet. Tamang-tama lang para lagyan ng isang malaking icebox na sinlaki ng isang refrigerator. Ang icebox ay ang magsisilbing imbakan ni Jose ng mga mahuhuli niyang isda, kagaya ng mga blue marlin, mahi-mahi, sailfish, tuna at pati na rin mga pating. Wala ring cabin o bubong ang bangka dahil pawang madali ang pangingisda lamang ang layunin ng nasabing fishing boat. Kahit pamatagal nang pumapalaot si Jose ay kakailanganin pa rin niya ng isang assistant. Subalit ng araw ding yon ay nag-back out ang dapat sanay kanyang makakasama sa biyahe. Dahil dito, napilitan na lang si Jose na isama ang isang binata na wala pang masyadong karanasan sa panghuhuli ng isda sa malalalim na parte ng Pacific Ocean. Ang 23 anyos na si Ezekiel Cordoba. Hindi lubusang kilala ni Jose si Ezekiel at hindi pa nga sila nagkakausap nito kahit noon pa man. Ngunit kailangan niya ng katulong kaya't wala siyang nagawa kundi isama na lang ang binata. Dahil hindi na naman sila magtatagal sa laot, nagbaon lamang si Jose at Ezekiel ng kaunting pagkain na tama lamang para sa 2 tao sa loob ng 30 oras na pangingisda. Dala-dala rin ni Jose ang isang emergency radio at syempre ang mga kakailanganin nilang kasangkapan sa pangingisda. Nang handa na ang lahat, ay hindi na nagpatumpik-tumpik ang dalawa at sinimulan na nila ang kanilang ekspedisyon sa karagatan ng Pasipiko sa kabila ng kabi-kabilang babala ng paparating na bagyo. Maayos pa ang lagay ng panahon sa mga sandaling yon at nang marating nila ang paboritong spot ng mga mangingisda sa dakong 120 kilometers mula sa Dalampasigan, inilatag na ni Jose at Ezekiel ang kanilang mga pamingwit. Hindi pa natatapos ang araw ngunit tiba-tiba na kaagad ang 2 mangingisda. Sa loob lamang ng ilang oras ay punong-puno na ng mga isda ang kanilang icebox. Base sa tansya ni Jose, mahigit 500 kilo na ang timbang ng kanilang nahuhuling isda at tsak, kikita sila ng limpak-limpak na salapi dito. Tunay ngang isang araw lamang na sakripisyo ay sapat na para komportabling mabuhay si Jose at Ezekiel sa loob ng 1 linggo. Labis ang galak na nararamdaman ng 2 lalaki, ngunit ang hindi nila alam ay ang kasiyahang ito ay hindi rin magtatagal at mapapalitan ng isang bangungot. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, bigla na lang tumindi ang pagbayo ng hangin. Kahit pa man may natitira pa silang mga pamingwit sa dagat, iniiwan na lang ito ni Jose at pinlano na kaagad ang kanilang pagbalik sa pantalan. Na mga sandaling yon ay papalakas na ng papalakas ang mga alon. Dahil lingid sa kanyang kaalaman ay sasalubungin nila ang isang napakalakas na bagyo na nabuo mula sa lupa. Gamit ang kanyang two-way radio, sinubukan niyang humingi ng saklolo sa kanyang boss at may-ari ng bangka na si Willie. Medyo may kalayuan pa mula sa baybayin ang sinasakyang fishing boat ni na Jose at Ezekiel. Ngunit nakikita na nila ang mga bundok ng isla kaya't iniisip nila na papalapit na sila sa pampang.
Kahit malakas ang ulan at hangin, hindi nag-atubili si Willie na maglungsad ng rescue operation para kay Jose at Ezekiel. Subalit dahil na rin sa patuloy na pag-ulan at paghampas ng mga alon, nasira ang emergency radio ng dalawang mangingisda, ang tangi nilang pag-asa para makapag-communicate, kaya't minabuti na lang ni Willie na bumalik sa pantalan dahil na rin sa lalong paglakas ng hangin. Nasa layong 24 kilometers na lang sana mula sa baybayin nang biglang bumigay ang motor ng bangka. Sinubukan pa ni Jose na paanda rin ang motor, subalit kaagad din namang naputol ang kable sa kanyang biglang paghila nito at di kalaunan ay tuluyan ang nasira ang makina dahil sa pagpasok ng tubig. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Jose na mano-manong ilayag ang bangka papunta sa baybayin at sakyan ang agos ng dagat. Minabuti niya na lang na itapon ang kanilang mga nahuling isda sa karagatan nang sa gayon ay mabilis silang maanod papunta sa dalampasigan. Sa kasawiang palad, nasa gitna na pala sila ng isang matinding bagyo at walang humpay silang hahambalusin ito sa loob pa ng 5 araw. Nang tumila na ang bagyo, wala nang naiwan sa fishing boat kundi ang mga sirang kagamitan. Dahil na rin sa pagwawasiwas ng bagyo sa sinasakyan nilang bangka, sa kasawiang palad ay napadpad ang dalawa sa napakalayong parte ng Pacific Ocean, 450 kilometers mula sa dalampasigan ng Costa Azul, Mexico, kung saan sila nanggaling. Nang mapagtanto ng mas batang si Ezekiel kung gaano kalagim ang nangyari sa kanila, alam na niya kaagad na hindi sila tatagal sa ganitong sitwasyon. Kabaliktaran naman ang nasa utak ni Jose dahil positibo pa rin ito kung mag-isip sa kabila na nangyari. Ang problema ngayon ay kung paano sila mare-rescue sa gitna ng kawalan. Wala na silang supply, walang flare gun at radyo at wala na silang magagawa kundi ang magpalutang-lutang sa napakalawak na karagatan. Sa mga sumunod na araw, labis na gutom at uhaw ang dinanas ng dalawang lalaki dahil sa kawalan ng pagkain at tubig. Idagdag nyo pa na nakabilad sila sa napakainit na araw sa umaga at ramdam naman nila ang napakalamig na hangin tuwing sasapit ang gabi. Kahit mahirap ay nanatiling nakafocus si Jose Alvarenga. Lumipas pa ang ilang araw bago nagkaroon ng ulan sa dagat. Sinubukan niya makaipon ng tubig ulan gamit ang mga plastik na bote na kanilang nadampot sa dagat upang kahit papano ay mayroon silang maiinom upang mapawi ang kanilang uhaw. Ngunit hindi sapat ang tubig lamang. Sa mga sandaling ito, wala pa ring nakukonsumong pagkain ng dalawa. Tanging mga nakaimbak na tubig ulan lamang ang magiging laman ng kanilang tiyan sa mga sumunod pa na mga araw. Isang tahimik na gabi, bigla na lang silang nakarinig ng isang mahinang lagutok sa gilid ng kanilang bangka. Laking pasasalamat nila sa Diyos nang biglang nasipat nila ang palutang-lutang na pagong. Walang ano-ano ay pinapak kaagad ni Jose at Ezekiel ang pagong. Excited na hiniwa ni Jose ang karne ng pagong, ibinilad sa araw at nilagyan ng tubig mula sa dagat upang magsilbing pampalasa. Ginawa na lang niyang katatawanan ang kanilang sitwasyon at inisip na lamang na isang napakasarap na grilled T-bone steak ang karne ng pagong. Isinantabi naman nila ang naipon nilang dugo dahil iinumin nila ito kapag sila ay nauhaw muli. Dahil napakalaking tulong ng karne at dugo ng pagong, ginugol ni Jose Alvarenga ang kanyang oras sa paghihintay sa tubig. Nagbabaka sakali na baka mayroon na namang mapapadpad na pagong o kaya na may mga isda na maaari nilang kainin. Subalit hindi pa rin sapat ang sustansyang nakukuha nila sa pagkain ng mga hayop sa dagat. Maliban sa gutom, kailangan din nilang labanan ang kanilang mga isip. Unti-unti na silang naghahalusinate at nag-iisip ng kung ano-ano. Minsan din ay ginugusto na nilang magpakamatay na lamang. Lumipas ang ilang araw hanggang umabot sa ilang linggo nang nagpalutang-lutang si Jose at Ezekiel. Na mga panahong yon, hindi pa rin nawawala ang pagiging veteranong mandaragat ni Jose Alvarenga. Nakabuo siya ng sistema kung paano manatiling buhay sa kabila ng kanilang dinaranas. Araw-araw na siyang nakakahuli ng isda at hindi na sila nawawalan ng tubig na maiinom dahil nakakaimbak siya ng tubig mula sa paminsan-minsang pagulan. Sa simula ng kanilang paglalayag ay estranghero pa sa isa't isa, si Jose at Ezekiel. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging matalik na magkaibigan ng dalawa dahil sa kanilang karanasan. Minsan ay dinaraan na lang nila sa tawanan at kwentuhan upang makalimutan nila na ilang linggo na silang nawawala sa gitna ng karagatan. Isang araw, base sa kalkulasyon ni Jose, ay December 24, 2012 na kaya't napagpasyahan nilang mag-celebrate ng Pasko. Ngunit bigla na lang lubhang sumakit ang tiyan ni Ezekiel. Hindi na ito makagalaw na para bang naparalisa dahil sa kanyang mga kinain at mangyak-ngyak na dahil sa hapdi. Napagtanto ni Jose na baka dahil ito sa kinain nilang ibon nung umagang yon. Sa pagsusuri ni Jose sa natitirang parte ng kinain nilang ibon, dito na niya nakita na mayroon palang nakakalaso na ahas sa loob ng tiyan ng nasabing ibon.
Kinaumagahan, gumaling naman si Ezekiel, ngunit na trauma na ito na kumain ng kahit na anong uri ng hilaw na karne. Kahit ang ideya pa lang ng pagkukonsumo ng ibon o isda ay nasusuka na kaagad ng binata. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit hindi na kumakain si Ezekiel. Kahit paman pilitin siya ni Jose, ay umaayaw na talaga ito. Unti-unti ay nawala na siya ng lakas, mental at pisikal dahil sa pag-iwas sa pagkain. Labis na din ang pagpayat ng binata at base sa paglalarawan ni Jose, butot balat na si Ezekiel noong mga sandaling yon. Para kay Ezekiel, imbis na mamatay sa gutom ay mas pipiliin na lang niyang magpatiwakal. Sinubukan niyang tumalon sa karagatan at magpakain na lamang sa mga umaaligid na mga pating. Kaagad siyang napigilan ni Jose at sa kabutihang palad ay kaagad din naman siyang natauhan. Subalit pagkalipas ng 2 araw, inanunsyo na ni Ezekiel ang kanyang papalapit na pagpanaw. Nararamdaman na niyang unti-unti na siyang kinukuha ng Panginoon. Ngunit nagmamakaawa pa rin si Jose sa binata na magpakatatag. Ilang sandali lang ay nalagutan na ng hininga si Ezekiel at tuluyan ng pumanaw. 4 na buwan ang nakalipas mula nang umalis sila at tinangay ng bagyo. Hindi napigilan ni Jose ang maiyak dahil napalapit na ang kanyang loob sa binata. Nangako rin siya rito na hindi niya kakainin ang labi ni Ezekiel bilang respeto kahit paman na gutom na siya. Kahit patay na si Ezekiel, patuloy pa rin nakikipag-usap si Jose sa binata na para bang buhay na buhay pa rin ito. Ngunit sa pang-6 na araw simula ng pagkamatay ni Ezekiel, hindi na kinakaya ng utak ni Jose ang mga halusinasyon kaya't minabuti na lang niyang ilaglag sa dagat ang kanyang kaibigan bilang huling pamamaalam. Hindi na naman napigilan ni Jose ang umiyak at ng mga sandaling yon, naisipan niyang sumunod na kay Ezekiel. Subalit bilang isang Kristiyano, nilalabanan niya ito at mas piniling mag-survive. Isa na din sa naging inspirasyon ni Jose para mabuhay ay ang kanyang anak na babae na si Fatima na kanyang iniwan sa El Salvador mahigit 10 taon na ang nakaraan. Kakayanin niya ang hirap para lang makapiling muli ang kanyang anak. Isa naman sa mga problemang kinakaharap ni Jose ay ang mga pating. Isang pagkakamali lang ay maaari siyang maging hapunan ng mga ito. Minsan, kapag napapansin niyang walang mga pating sa paligid, lumalangoy si Jose sa dagat upang i-refresh ang kanyang katawan. Hindi naman siya tumatagal sa tubig dahil anumang oras ay baka dakmain siya ng mga pating. Isang araw may paparating na isang container ship papunta mismo sa direksyon ng bangka ni Jose. Dahil wala siyang flare gun, ang tanging paraan para makuha niya ang atensyon ng mga crew ay ang pagsigaw at pagtalon-talon. Nung una ay inakala niyang sa wakas ay marirescue na siya dahil sigurado siyang may nakakita sa kanya mula sa barko. Subalit nanlumo na lang ang kanyang mga mata nang patuloy ang pagbiyahe ng container ship. May ilan pang mga barko ang dadaan malapit kay Jose, ngunit walang ni isa rito ang titigil upang tumulong sa kanya. Naging sanhi ito ng pagkabigo at depresyon at nawawala na ng pag-asa si Jose na mabuhay. Sa mga panahong ito, 11 buwan nang nagpalutang-lutang si Jose Alvarenga at umabot na siya sa punto na gusto na niyang sumuko. Sumapit ang umaga ng January 30, 2014. Nagising si Jose dahil sa ingay ng mga ibon at paglagapak ng mga niyog papunta sa bangka. Ngunit kahit umuulan at medyo madilim pa ang paligid, may nakikita si Jose sa malayo na para bang anino ng isang malaking bundok. Habang papalapit ang kanyang bangka sa dalampasigan, naaninag na niya na ito pala ay isang maliit na isla. Sa wakas, nakahanap rin siya ng lupa sa maraming buwan ng palutang-lutang sa dagat. Ngunit hindi pa rin naging kampante si Jose. Kahit excited na siyang pumunta sa isla, takot pa rin siya na baka marami pa ring pating na umaaligid. Kaya hinintay niya hanggang mas makakalapit siya sa baybayin. Nang mapansin niya na 10 metro na lang ang layo ng dalampasigan mula sa kanyang fishing boat, hindi na siya nagdalawang isip na languyin ito. Wala nang saplot si Jose at ang tangi niyang daladala ay isang maliit na kutsilyo. Dahil sa pagod, hindi na kinaya ni Jose ang tumayo at gumapang na lang ito sa buhangin. Sa unang tingin, ang naturang isla ay napaka-isolated na tila ba walang nakatira dito. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, matatagpuan si Jose ng 2 residente ng isla, si Emily Bukmeto at Russell Laikidrick, ang mga tanging tao na nakatira doon. Agad nilang kinontak ang mga otoridad at dinala si Jose sa ospital upang magamot. Ang islang ito pala ay parte ng Ibon Atoll na nasa pinakatimog na bahagi ng Marshall Islands, 9,000 kilometers mula sa kanyang pinanggalingan, ang Costa Azul, Mexico. Kung hindi siya napadpad sa islang ito, ang pinakamalapit na islang mararating ni Jose kung sakali ay ang mga maliliit na isla ng Pilipinas.
Sa kabuuan, umabot ng 438 days o mahigit 14 na buwan, nagpalutang-lutang si Jose sa Pacific Ocean habang lulan lamang ng isang maliit at sira-sirang bangka. Ang tsansa ng survival ay napakaliit, ngunit naitaguyod ni Jose ang kanyang sarili sa kabila ng kawalan ng pag-asa at nakasurvive sa kabila ng kanyang dinanas. Nang madala sa ospital ang mangingisda, nadiskubre na nagkaroon ng maraming komplikasyon si Jose, lalo na sa kanyang internal organs, kaya kinailangan niyang manatili roon ng ilang linggo upang magamot. Subalit mas nahirapan si Jose na harapin ang trauma. Kahit pa man nakauwi siya ng El Salvador at nakapiling ang kanyang anak, hindi makakalimutan ni Jose Alvarenga ang nangyari sa kanya, lalong-lalo na ang alaala ng kanyang naging kaibigan na si Ezekiel Cordoba. Lumipas pa ang ilang buwan, ngunit hindi na nawala ang takot ni Jose sa karagatan. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na niyang natanggap ang realidad at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, pinili niya pa ring magpakatatag para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang anak. Kaya kung nasa gitna ka man ng malaking pagsubok ngayon, idol, at feeling mo ay bibigay ka na, isipin mo lang si Jose Alvarenga na hindi sumuko sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Magdasal ka at magtiwala sa may kapal na isang araw ay malalampasan mo rin ang madilim na yugto ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.